psychology, hindi kayang magmahal ng tao ng sabay. Ayon sa Alam niyo yun, no? According to psychologists, kapag yung isang tao, nagmahal siya ng dalawang tao na sabay, it's not actually love. So, kung halimbawa, may mga partner kayo na nahuli nyo, na nag-cheat, nakikipag-chat na sa iba, or may ginajowa na may ka-I love you-han ng iba habang kayo pa. You have to leave the relationship. Kasi, kung mahal ka niyan, hindi ka niya ilalagay sa sitwasyon na parang ikaw pa yung third party, na silang dalawa nagmamahalan na, tapos ikaw na lang yung sagabal sa pagmamahalan nila. Kung mahal ka ng isang tao, i-secure ka niyan, di ba? I-ano ka niyan, i-secure niya, bibigyan ka ng assurance, at saka sa'yo lang siya nakatingin. Kahit sobrang dami ang tukso. Kapag mahal ka ng isang tao, hindi yun gagawa ng isang bagay na masasaktan ka. So, the moment na sinaktan ka niya, sa pakikipagrelasyon niya sa iba, o sa panliligaw ng iba, wala na yun. Parang, emotionally detached na yung isang tao. So, pag gano'n, you just have to leave them. Kung ayaw naman nilang umalis, tumakas ka. Ano yung papayag ka na tatlo kayo? Tsaka huwag kang maniwala na ibibreak ko na siya, ikaw ang pipiliin ko. Ano to? Ikaw na nagloko, tapos ikaw pa may privilege na mamili kung magi-stay yung isang tao o hindi. Ano ka? Swerte mo naman. Di ba? Ikaw na nagloko, ikaw na nag-cheat, ikaw na nakapanakit. Tapos, ikaw pa yung mamimili kung siya pa yung pipiliin mo, ako. Ano ka, birthday? Siyempre pag gano'n, disconnect na. Ayan lang po. Itong sinasabi ko, parang hindi naman siya, actually, basic siya. Basic siya sa relationship na, pag relationship, dalawa lang kayo. Diba? Dapat walang third party. So, kung merong third party, anong gagawin mo? Mag-i-stay ka ba? O ano? Yung iba kasi ayaw umalis. Kasi iniisip nila, may mga anak, may mga ganun. Pero alam mo, di ba may child support naman? And pwede makulong kung walang child support. O, gamitin mo yun. Di ba? Huwag kayong matakot. Pwede mong gamitin child support na yun para makapag-start ulit. And kapag pwede mo rin siyang i-blotter na hindi siya pwedeng tumira sa inyo kasi talaga officially hiwalay na kayo. Yung mga ganun. You have to find ways para hindi ka mapunta sa sitwasyon na yun. Malay mo, sa pakikipaghiwalay mo, mahanap mo yung taong mamahalin ka, hindi ka iiwan, hindi ka lolokohin, di ba? Kung ba gusto mo ganun, na